Pagkatapos pirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay, nag-utos ang biyenan ng P1.5 bilyong party para ipakilala ang bagong biyenan. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nataranta siya at tinawagan ako. Bakit mo binablock ang credit card ko? Takip silim sa Manila sa huling bahagi ng tag-ulan. Kulay abo ang langit at ang hangin mula sa luk ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga nalaglag na dahon. Mula sa kanto ng kalye, naririnig ang pamilyar na ingay ng lungsod. Kasama ng ingay ng mga sasakyan, isang natatanging melodiya ng isang malaking lungsod. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin at inaalala ang aking buhay. Isang buhay kung saan naniwala ako na ang pasensya at sipag ay mananaig sa lahat. Ang pangalan ko ay Andrea Reyes. Ako ay 33 taong gulang. Isa akong ekonomista. Mahigit 10 taon akong nagtatrabaho sa sektor ng pananalapi bilang financial director sa isang malaking kumpanya ng distributor ng materyales sa konstruksyon. Ang trabaho ko ay tumingin sa mga numero at tiyakin na hindi titigil ang cash flow. Sabi nila, ang mga financial professional ay matigas. Ngunit nauunawaan ko na sa likod ng bawat numero ay may hapunan ng pamilya, suweldo ng isang tao, at malalim na paghinga mula sa isang taong kumuha lang ng housing loan. Nakilala ko si Rafael Jimenez sa isang business networking event. Siya ay 2 taon na mas matanda sa akin, kaakit-akit, at, higit sa lahat, mahusay makinig. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pangarap na magtayo ng sarili niyang kumpanya ng distribusyon, magnegosyo ng tapat, at gawing pangunahing asset ang reputasyon. Nakinig ako, at naniwala sa kanya. Marahil dahil sa edad na iyon, ay nagsisimula na akong matakot sa pag-iisa. Takot sa mga hapunan sa isang walang laman na apartment, takot sa malungkot na gabi ng tag-ulan. Kung kailan ang tunog ng patak ng tubig sa bubong, ay tila lumulumpo sa puso. Isang weekend, dinala ako ni Rafael para makilala ang kanyang mga magulang. Ang kanilang bahay ay nasa isang subdivision sa Rizal. Isang bahagyang luma ngunit maayos na 2 palapag na bahay. Para sa hapunan, mayroong adobo, sinigang, nilagang gulay, at isang malaking mangkok ng bagoong, ang kanyang ina, si Aling Gloria Jimenez. Habang nagsasandok ng kanin para sa akin, ay nagtanong sa isang nag-iimbestigang tono. Andrea, dahil eksperto ka sa pananalapi, marami kang matutulungan kay Rafael, di ba? Oo. Noong panahong iyon ay itinuring ko itong papuri at sumagot. Ano ang matutulungan ko? Tutulong ako. Ang mahalaga ay magkasundo ang pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Roberto, ay hindi masyadong nagsasalita. Nagsalin lang siya ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa akin. At ang kanyang tahimik na tingin ay tila nagsasabi na gusto lang niya ng kapayapaan sa bahay. Nagpakasal kami pagkalipas ng 6 na buwan. Nang sinabi ni Rafael na gusto niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya, ako ang unang sumuporta sa kanya. Pinangalanan ni Rafael ang kanyang kumpanya na Prime Builders Inc. Solid ang tunog. Marami ang pumuri sa amin. Sinasabing napakaganda ng aming pagkakaisa. At masaya ako dahil bawat babae ay gustong maniwala sa kaunting romansa. Ngunit ang kumpanya ay hindi nabubuhay sa romansa, kundi sa kapital at disiplina. Si Rafael ay may koneksyon at kasanayan sa merkado. Samantalang ako ay may naipon na pera mula sa aking mga magulang, bago ako ikasal at isang propesyon na may kaugnayan sa pamamahala ng panganib. Nag-ambag ako ng 60% ng pangunahing kapital ng kumpanya. Ang kontribusyon ni Rafael ay ang kanyang mga koneksyon at pagsisikap sa papel. Kami ay 2 founding partner. Sa praktika, ako ang nagtayo ng buong istruktura ng pananalapi. Mga pamamaraan ng pag-apruba ng gastos, pagpaplano ng cash flow, mga standard na kontrata, hanggang sa mga limitasyon ng credit. Nakipag-usap pa ako sa bangko ng mag-isa. Naiintindihan ko na pagdating sa pera, ang mga tapat na tao ay hindi kailangang matakot. Ngunit ang lahat ay dapat nakasulat sa papel dahil ang pera ay hindi nakakakilala ng ugnayang pampamilya. Si Rafael ang naging mukha ng kumpanya.
Nagsusuot siya ng malinis na puting kamiseta, ngumingiti ng angkop, mahigpit na nakikipagkamay, at ang bawat salita niya ay nakakumbinsi. Nakita ko siyang umaalis para sa mga pulong, habang ako ay nanatili sa aming maliit ngunit puno ng pag-asa na inuupahang opisina. Sa mga unang araw, pagod kami, ngunit masaya. Madalas akong nagtatrabaho hanggang gabi para suriin ang mga ulat. Si Rafael din ay gabi na umuuwi. Pagkatapos makakuha ng isang kontrata, nagkita kami sa kusina. Kumain lang kami ng isang plato ng kanin na may torta. Pagkatapos ay muling nalunod sa trabaho. Minsan nagbiro ako. Kapag mayaman na tayo, huwag mong kalimutan ang serbisyo ng rice cooker na ito. Oo. Tumawa si Rafael. Paano ko malilimutan? Ikaw ang aking tagapamahala ng pera. Hindi ko alam noon na ang biro na iyon ay magiging dahilan para sampahan nila ako ng kaso. Para bang ako ay isang naglalakad na vault dahil mula noon, hindi na ako basta asawa lamang, kundi ang pundasyon kung saan nakatayo ang iba. Ang pamilya ng aking asawa ay hindi pa nagpapakita ng kanilang tunay na ugali. Gusto ni Aling Gloria na magkwento sa mga kapitbahay na ang kanyang anak ay ikinasal sa isang matalino at may kakayahang babae. Ang kanyang dalawang kapatid na babae, sina Sofia at Clara, ay paminsan-minsan ay bumibisita na may matatamis na papuri. Ate Andrea, ang ganda ng iyong estilo, sabi ni Sofia habang tinitingnan ang aking bag na para bang tinatasa ang presyo nito sa merkado. Bago pa ako makaramdam ng pagkaasiwa, sasagot si Aling Gloria na parang nagbibiro. Matalino talaga siya. At maganda iyon para sa ating pamilya. Kung itatago ang kanyang talino, ano pa ang silbi? Ngumiti ako para mawala ang tensyon at sinisi ang sarili ko sa pagiging masyadong sensitibo. Ngunit alam mo, ang mga salitang iyon na kasinggaan ng hangin ay magiging tanikala balang araw. May ugali si Aling Gloria na magtanong habang sinusuri ang sitwasyon. Gusto niyang magtanong kung magkano ang aking suweldo. Anong bonus ang nakuha ko? Kumusta ang negosyo ng kumpanya? Kumita ba? O nalugi? Sinubukan kong umiwas na may mga pangkalahatang sagot na nagpapapakunot ng kanyang noo. Nagtatanong lang ang nanay para makapagplano. Ang babae sa bahay ay dapat maging isang mahusay na financial manager. Huwag hayaang pumasok ang pera sa harap at lumabas sa likod. Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan niya ako ng diretso. Para bang ako ang likod na pinto na iyon. Iba si Mang Roberto. Madalas niyang inilalaan ang pinakamagandang piraso ng isda para sa akin o nagsasalin ng tsaa. Ginagawa ito ng bahagyang asiwa na para bang natatakot siyang galitin ang kanyang asawa. Minsan, nang ikinuwento ni Aling Gloria kung paano bumuti ang buhay ng kanilang kapitbahay matapos dumating ang kanilang manugang, hindi na nakatiis si Mang Roberto. Ang manugang ay parang sariling anak din. Huwag kang magsalita ng ganyan. Binigyan siya ni Aling Gloria ng isang matalim na tingin. At agad siyang tumahimik. Nakita ko ang eksenang iyon. At nanlamig ang puso ko. Dati, inakala ko na ang isang tahimik at mabait na biyenan ay isang pagpapala. Kalaunan, napagtanto ko na ang kabaitan na walang boses ay minsan nagiging katuwiran sa paglaganap ng kawalang katarungan. At ang aking mga bilas, paano ko ba ipapaliwanag? Hindi sila mahirap hanggang sa punto na hindi sila makabili ng sarili nilang hapunan, ngunit lagi nilang nararamdaman na may kulang na ipinagmamalaki. Nagreklamo si Sofia na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang proyekto at ang kanilang kita ay hindi sigurado. Nagkwento si Clara na malapit nang pumasok sa elementarya ang kanyang anak at napakalaki ng gastos. Pagkatapos magreklamo, titingnan nila ako. Ang tingin na iyon ay hindi direktang kahilingan, kundi inilalagay ako sa posisyon kung saan inaasahan akong makaintindi. Noong panahong iyon, wala pa akong alam. Madalas ko silang binibigyan ng mga pasalubong, isang kahon ng mamahaling cake, prutas, damit para sa aking mga pamangkin,
Iniisip na ito ay magpapalalim ng aming relasyon. Masaya si Aling Gloria na purihin ako dahil sa pagkaunawa, ngunit ang papuri na iyon ay tila isang selyo ng pagmamay-ari. Ganito dapat ang manugang sa aming pamilya. Si Leo, ang kapatid ni Rafael, ang tanging naiiba. Lagi siyang umuuwi na may alikabok sa kanyang damit trabaho, papasok sa kusina, maghuhugas ng kamay, at magtatanong sa akin, "Ate, pagod ka ba?" Ang simpleng tanong na iyon ay nagparamdam sa akin na ako ay isang tao, hindi isang money-making machine. Minsan, pinagalitan ako ni Aling Gloria dahil hindi ko nilinis ang mga pinggan ng kasing linis ng isang babae sa probinsya. Kalmado namang sinabi ni Leo, "Inay, kung ganoon, bukas ako na ang maghuhugas." Galit na tiningnan siya ni Aling Gloria. "Huwag mong spoiled in." Tumahimik si Leo. Ngunit nang dumaan siya sa akin, bumulong siya. "Huwag kang makinig." Narinig ko iyon, at gusto kong bumuntong hininga. Sa bahay na ito, ang mabubuting salita ay kailangang ibulong, habang ang mga insulto ay isinisigaw ng malakas. Nagsimula akong mapansin ang isang ugali ni Rafael. Sa publiko, siya ay matatag. Sa bahay, iniiwasan niya ang mga alitan. Anuman ang sabihin ng kanyang ina, sumasagot siya. Oo, anuman ang hilingin ng kanyang mga kapatid, ngumingiti siya. Kapag tahimik ako na nagpipigil ng damdamin, hahawakan niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa, na parang nagpapahiwatig, "Huwag mo nang patagalin." Madalas niyang sinasabi, "Kaunting pasensya." Ha? Matanda na si nanay. Nagpasensya ako, ngunit kapag nagpasensya ka ng masyadong matagal, magsisimulang isipin ng mga tao na ang iyong pasensya ay walang limitasyon. Isang gabi, nagdao si Aling Gloria ng malaking hapunan at inanyayahan ang mga kamag-anak. Nahuli ako dahil may kailangan akong gawin sa opisina. Pagpasok ko, sinabi niya, nang pabiro sa harap ng lahat, "Narito na ang ating manugang, ang financial director." Lahat ay naka-schedule na parang presidente. Nagtawanan ang lahat sa mesa. Ngumiti rin ako, ngunit nanlamig ang puso ko. Tumawa sila dahil sa tuwa o dahil alam nilang hindi ako makakapagbalik. Pagkatapos ng hapunan, hinila ako ni Clara sa kusina at sinabi ng may pamilyar na tono, "Ate Andrea, kapag naging matagumpay na ang inyong negosyo, sabihin mo kay Kuya Rafael na tulungan kami ng kaunti." Oo, pamilya rin naman natin ang kanyang pamilya. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang galing sa pamilya. Ngunit sa likod nito ay may nakatagong panuntunan na itinakda na nila para sa kanilang sarili. Ang aming mga asset ay pag-aari ng buong pamilya niya. Lumunok ako at sinabi, "Pag-uusapan ko ito kay Kuya Rafael." Ngumiti si Clara nang may pagtatagumpay, na parang nakuha na niya ang gusto niya. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Rafael, "Ano ang sinabi ni Nanay at Clara? Bakit ka mukhang malungkot?" Sumagot ako ng tapat. Nararamdaman kong patuloy akong ini-interrogate. Tinatanong tungkol sa pera, suweldo, kumpanya. Hindi ako sanay. Bumuntong hininga si Rafael. "Ganyan talaga ang pamilya ko. Subukang intindihin." Tinanong ko, hanggang saan ko dapat intindihin? Tumahimik si Rafael, at ang kanyang katahimikan ay nagpaalala sa akin ng isang kasabihan. Ang matatalino ay nag-iisip ng matagal. Ang mga hangal ay kumikilos ng padalos-dalos. Minsan, ang mga tao ay nagiging hangal hindi dahil sa hindi sila nakakaalam, kundi dahil sa iniisip nilang ang katahimikan ang magresolba sa lahat ng problema. Sinusubukan ko pa ring pakalmahin ang aking sarili. Sinasabi sa sarili, "Sige, magiging mas malambot ako, mas magpapatalo." Ngunit habang ako ay nagiging mas malambot, mas maraming matalim na salita ang lumalabas sa aking paligid. At nagsimula akong maunawaan ang isang simpleng bagay. Walang masama sa isang pamilya na may mga patakaran. Ang mali ay kapag ang mga patakaran na iyon ay ginagamit para pilitin ang iba na yumukod, nang hindi man lang binibigyan sila ng karapatang bumangon muli. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagpapatakbo ng kumpanya, may mga araw na kami ni Rafael ay nakakahinga ng kaunti.
Hindi ibig sabihin na nabubuhay kami ng marangya. Ngunit nagsimulang maging matatag ang cash flow at hindi na kami ginagambala ng mga utang. Hindi pa ako nakakapagdiwang. Nang sinabi ni Rafael, Andrea, kailangan natin ng mas maraming working capital. Humihingi ang mga supplier ng mabilis na pagbabayad. Kung tayo ay mabagal, mawawalan tayo ng produkto. Naiintindihan ko iyon. Ang cash flow sa industry na ito ay parang tubig. Huminto ka lang sandali at ang buong mekanismo ay titigil. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya akong magbukas ng credit card na may mataas na limit sa aking pangalan. Inaasikaso ko ang lahat ng opisyal sa bangko, pumirma sa mga dokumento, at nagtakda ng malinaw na patakaran. Bawat gastusin ay dapat may resibo, sinumang gagamit ay dapat mag-ulat, at bawat katapusan ng buwan ay may rekonsilyasyon. Nakikinig si Rafael at tumango. Oo, Andrea. Huwag kang mag-alala. Negosyante ako. Hindi basta-basta. Noong una, binigyan ko lang si Rafael ng dagdag na card para madali siyang makapagbayad kapag nakikipagkita sa mga kliyente. Itinago ko ang pangunahing card dahil sanay akong kontrolin ang lahat. Sa unang ilang linggo, ginamit ni Rafael ang card ng napakaresponsable. Ang mga bill mula sa restaurant, gastos sa gasolina para sa business trips, lahat ay nasa makatwirang limitasyon. Pinuri ko pa nga ang sarili ko sa tamang desisyon. Mag-asawa, isang mahusay na team. Ang isa ay nagbabantay ng pera, ang isa ay namimili para sa negosyo. Ngunit isang gabi, binigkas ni Rafael ang isang pangungusap na nagparamdam sa akin ng pagkaalarma. Sabi ni nanay, matanda na siya. Minsan, nahihiya siya kung kailangan niyang humingi ng pera para sa maliliit na bagay. Siguro pwede natin siyang gawan ng dagdag na card para hindi siya masaktan. Tiningnan ko siya para hindi siya masaktan. Mahirap tanggihan ang dahilan na iyon. Sinubukan kong kumapit sa patakaran. Pwedeng-pwede, pero may maliit na limit. At pakiusapan si nanay na sabihin kung ano ang binibili niya para malaman ko. Ngumiti si Rafael. Gaano ba karami ang kailangan niya? Makalipas ang isang linggo, nawagan ako ni Aling Gloria nang may napakatamis na boses. Andrea, busy ka ba? Nasa jewelry store ako. Gusto kong i-trade in ang luma kong kwintas. Pero kulang pa. Pwede bang gamitin ang card mo? Nang marinig ko ang salitang kaunti, hindi na ako nagtanong pa at sinabi sa kanya na gamitin ang card. Tumawa siya. Ang manugang ko talaga ang pinakamaunawain. Hindi nagtagal, nagsimula na rin manghiram sina Sofia at Clara. Sa simula ay hindi direkta, puro pahiwatig lang. Ate Andrea, nakabook na ako sa salon, pero nakalimutan kong magdala ng pera. O may sakit ang anak ko. Kailangan ng bayad sa doktor agad. Babayaran ito ng asawa ko bukas. Sa bawat pagkakataon, tinitingnan ako ni Rafael nang may tahimik na pakiusap. Pakiramdam ko ay nahuhuli ako sa pagitan ng mga patakaran at ng tinatawag na kapayapaan ng pamilya. Sumang-ayon ako hindi dahil sa pagiging hangal, kundi dahil sa takot na tawaging kuripot. Sa buhay, minsan mas takot ang tao sa masamang reputasyon kaysa sa pagkawala ng pera. At ang pamilya ng aking asawa ay mas nabubuhay sa reputasyon kaysa sa realidad. Kaya dumating ang ikatlo at ikaapat na karagdagang card. 4 na pangalan sa ilalim ng aking pamamahala. Aling Gloria, Rafael, Sofia, Clara. Inisip ko, konti lang bawat isa, kaya ko pa ring kontrolin. Nagtakda ako ng buwanang paalala para sa rekonsilyasyon. Hinihiling kay Rafael na paalalahanan sina nanay at ang mga kapatid niya na itago ang mga resibo. Sumagot si Rafael. Oo, na parang robot. Ngunit hindi sumusunod ang buhay sa plano sa Excel spreadsheet. Ang mga gastos ni Aling Gloria ay hindi na kaunti. Bumili siya ng silk set para sa mga pagtitipon, bagong sapatos na angkop sa edad, at handbag para hindi siya maliitin ng mga tao. Minsan pa nga'y sinabi niya mismo kay Rafael sa harap ko, galing ako sa kumpulan naming mga kumare kanina. Lahat ay nagpapakita ng regalo mula sa kanilang manugang. Nakakahiya naman kung darating ako ng walang dala. Tumingin sa akin si Rafael nang may mapayapang ngiti. Andrea, pasayahin mo si nanay ha?
Maliit na bagay lang naman. Nagsimula si Sofia na regular na pumunta sa salon spa. Nagpapadala siya sa akin ng mga larawan ng face mask at manicure na may caption, "Ate Andrea, para mukha akong mas sariwa. Baka tingnan ng asawa ko ang iba." Naging addict si Clara sa online shopping at halos araw-araw ay dumarating ang courier sa kanilang bahay. Minsan, nang bumisita ako sa bahay ng aking biyenan, nakita ko ang tumpok ng mga kahon sa sulok ng kwarto at nagtanong, "Inay, may binili po ba kayong malaki?" Sumagot si Aling Gloria ng kalmado, "Ay, iyan ay para sa mga bilas mo." Bumili ng mga palamuti. "Ikaw naman ay eksperto sa pananalapi. Bakit ka nag-aalala?" Ang pangungusap na bakit ka nag-aalala ay parang asin sa sugat. Kaninong pera kung hindi sa akin? Nagsimula akong suriin nang mas maingat ang mga ulat ng bill. Hindi para maghanap ng pagkakamali, kundi para protektahan ang budget ng pamilya at ng kumpanya. Nakakita ako ng maraming maliliit, ngunit madalas na gastos. Mamahaling kapehan, tindahan ng kosmetiko, elitistang supermarket, at maging ang bill mula sa seafood sa Mudra Rasa Restaurant. Sa parehong araw na nag-post si Clara ng larawan na may caption na self-care. Tinanong ko si Rafael, "Napapaalala mo na ba sa lahat na itago ang mga resibo?" Sumagot siya, "Andrea, pamilya ito. Huwag mong pahirapan. Baka mawala ang saya. Saya o patakaran. Sa kumpanya, kailangan ko pa ring bayaran ang mga empleyado sa oras. Bayaran ang mga supplier. Kolektahin ang mga receivables. Hindi ko kailanman ipinagpaliban ang suweldo dahil alam kong hindi ito biro. Ngunit pag uwi ko na pagod, tatawag si Aling Gloria, "Andrea, sa susunod na linggo ikakasal ang anak ni Sofia. Subukan mong isipin kung magkano ang ipapaloob natin sa sobre para maging kagalang-galang. Hindi tayo dapat mawalan ng mukha." Natanong ko, "Inay, si Sofia ang nagpasya kung magkano ang ibibigay." Suminghal si Aling Gloria, "Kaninong pamilya? Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, kailangan mong panatilihin ang aming mabuting pangalan. At muli, kailangan kong panatilihin ang kanilang reputasyon gamit ang aking pera." Nagsimula akong mapagod. Pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. Pagod mula sa patuloy na pressure, pagpapatakbo ng kumpanya, at pagtitiis sa mga pahiwatig. Dahil wala pa kaming anak, minsan, habang kumakain ng hapunan, nakaramdam ako ng pagduduwal. Akala ko magandang balita ito. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ngunit isang linya lang ang lumabas. Nalungkot ako. Umupo ako sa banyo. Pinagtatawanan ang sarili ko, habang masakit ang aking mga mata dahil sa luha. Nang gabing iyon, umuwi si Leo. Nakita niya akong nakaupo, na malalim ang iniisip sa hapagkainan at walang tanong. Binuksan lang niya ang refrigerator, kumuha ng isang bote ng mineral water, inabot sa akin, at sinabi ng mahina, "Kumain ka na? Bumili ako ng siopaw." Umiling ako. Tumahimik sandali si Leo, at idinagdag, "Ate, wag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Sabi nila, ang isda ay nagsisimula sa ulo." Feeling ko, kung walang pagmamahal sa bahay, magsisimula rin itong mabulok. Pagkasabi niyon, tumahimik siya. Tiningnan ko ang binatilyong ito at nanlamig ang puso ko at kasabay nito, sumakit. Umiinit dahil may isa man lang tao sa bahay na ito na nakikita akong bilang isang tao. Masakit dahil ang kanyang kabaitan ay masyadong maliit para protektahan ako sa lahat ng nangyayari araw-araw. Umuwi si Rafael ng gabi na. Habang naghuhubad ng sapatos, nagtanong siya, "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka maputla?" Sinabi ko ang totoo. Pagod ako. Pakiramdam ko ginawa ko na ang lahat. Ngunit, hindi pa rin sapat. Ang pamilya mo ay laging may kailangan mula sa akin. Hindi ako makina. Bumuntong hininga si Rafael at sinabi ng may tono ng pakikipagkasundo, "Kaunting pasensya pa ha? Ganyan talaga ang pamilya ko. Ganyan talaga ang nanay ko. Kung tahimik sa bahay, magiging maayos din ang lahat sa opisina." Narinig ko iyon at nadurog ang puso ko.
Ang kapayapaan sa bahay ay nangangahulugang kailangan kong manahimik, maging matiyaga, at harapin ang lahat ng mag-isa. At ang pagiging maayos sa opisina ay nangangahulugang magiging matagumpay si Rafael sa mata ng ibang tao. Humarap ako at tiningnan ang aking malabong refleksyon sa salamin ng bintana. At sa kauna-unahang pagkakataon, tinanong ko ang tanong na dati ay hindi ko kayang itanong. Kung magpapatuloy ito, kailan ako makakapamuhay bilang isang asawa at hindi bilang isang inupahang empleyado? Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, hindi ako nag-ingay. Wala akong lakas upang makipagtalo. Nagsimula akong magmasid ng tahimik, tulad ng pagmamasid ko sa cash flow sa kumpanya. Kung may anomalya, ibig sabihin may problema. Ngunit upang makakuha ng conclusion, nagsimulang umuwi si Rafael ng mas gabi, ngunit hindi ito overtime dahil sa trabaho, kundi parang pag-iwas. Minsan, umuwi siya na may amoy ng kakaibang pabango ang kanyang kamiseta. Hindi ang sabon, na karaniwan kong binibili sa supermarket. Sabi niya, galing daw siya sa pulong, kasama ang isang mahalagang kliyente sa opisina, na may aircon, may air freshener daw doon. Tumango ako. Hindi na nagtanong pa. Ayoko maging isang asawa, na nangungulila sa kamiseta ng kanyang asawa na parang detective. Ngunit isang tanghali, hiniram ko ang cellphone ni Rafael para tawagan ang kapatid ko dahil lowbat ang akin. Nasa banyo si Rafael. Ang cellphone niya ay nakapatong sa mesa. Balak ko lang tumawag ng saglit. Ngunit biglang umilaw ang screen at lumabas ang isang notification ng mensahe. Ilang salita lang, ngunit sapat na para manlamig ang aking mga kamay. Sweetheart, on the way ka na? Naghihintay ako. Ang nagpadala ay si Bianca. Naging bato ako na parang pinindot ang aking off button. Sabi ng mga tao, ang mga babae ay mapaghinala. Ngunit ako ay isang financial professional. Hindi ako naniniwala sa pakiramdam. Naniniwala ako sa datos. Kaya, hindi na ako nagbasa pa. Hindi na naghalungkat sa kanyang cellphone. Ibinalik ko ito sa dati nitong lugar at nag-charge ng aking cellphone. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Nang gabing iyon, pinagmasdan ko si Rafael. Kumain siya. Ngunit patuloy na sinisilip ang screen ng kanyang cellphone. Nagtanong ako, may mahalaga ba? Sumagot siya. Kliyente. Nagchat-chat tungkol sa trabaho. Ang sagot niya ay tila dumaloy ng maayos, parang mga salitang kabisado na. Tiningnan ko ang mangkok ng sinigang sa harap ko, at napagtanto kong walang lasa ito parang tubig. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog si Rafael, ngunit hindi ako. Nakahiga ako, nakikinig sa tunog ng electric fan, sa ingay ng kotse sa malayo, at nag-iisip, sino si Bianca? Kung kliyente, bakit ganoon ang mensahe? Kung empleyado, bakit ganoon ka-intimate ang tono? Ayoko maging hangal sa kritikal na sandaling ito. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati. Wala akong tinanong sa asawa ko. Pinili ko ang ibang paraan. Sinuri ko ang mga bagay na may karapatan at kakayahan akong suriin. Ang mga gastos sa kumpanya ay mayroon ng malinaw na patakaran. May limitasyon ang gastos sa representasyon. Ang mga regalo ay dapat may pahintulot. Ang business trips ay dapat may ulat. Binuksan ko ang sistema at sinuri ang mga kamakailang gastos sa representasyon na isinumite ni Rafael. Ilang linya ang nagpatigil sa akin. Mamahaling restaurant, 2 beses sa isang linggo. Eksaktong sa mga araw na sinabi ni Rafael na may pulong siya kasama ang isang mahalagang kliyente. Nakita ko ang oras sa resibo, ang address. Pagkatapos ay binuksan ko ang kanyang work calendar. Nakasulat doon ng napakapangkalahatan. Pulong sa kasosyo, walang pangalan ng kumpanya, walang pangalan ng contact, walang minuto ng pulong. Tinawagan ko si Aling Nena, ang head accountant, sa aking opisina. Kinuha ko siya mula pa noong simula. Siya ay detalyado, tahimik, at may prinsipyo. Hindi ako nagtanong tungkol sa pangangalo niya. Nagtanong ako tungkol sa trabaho, Aling Nena. Para sa gastos sa representasyon na ito,
Kumpleto ba ang lahat ng sumusuportang dokumento? Tiningnan ako ni Aling Nena, na parang nag-iisip, pagkatapos ay inilagay ang isang folder at sinabi ng mahina, Ma'am Andrea, kamakailan lang, ay medyo kakaiba si Sir Rafael sa pag-apruba ng mga gastos. Sabi niya, kailangan daw nating maging mas flexible. Bawasan ang mga hindi kinakailangang burokrasya. Kung magtatanong ako, nagagalit siya. Ikiniling ko ang aking ulo. Paano nagagalit? Nag-atubili si Aling Nena. Sabi niya, ikaw bilang financial director ay masyadong matigas at nakahahadlang sa kanyang trabaho. Narinig ko iyon at ngumiti sa loob-loob ko. Sa loob ng 3 taon, ang aking burokrasya ang nagpanatili sa kumpanya. Ngunit para sa mga taong gustong malayang gumastos ng pera, ang mga patakaran ay laging magiging hadlang. Sinabi ko kay Aling Nena, pakisave ng digital copy ng lahat ng dokumento. At para sa mga gastos na kulang ang impormasyon, lagyan ng tala. Kalmado akong nagsalita, ngunit sa aking isip ay mayroon ng risk map, may indikasyon, may trend, may motibo. Nang gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng aking biyenan dahil inanyayahan ako ni Aling Gloria na maghapunan. Pagpasok ko, narinig ko ang kanyang mga reklamo. Si Rafael ay nagsisipag ng husto kamakailan, kaya payat na siya. Ikaw bilang asawa ay dapat na alagaan siya. Baka may ibang maawa sa kanya. Ang salitang ibang tao. Idiniin niya na parang may hindi nakikitang anino sa bahay na iyon. Ngumisi si Clara, maraming tagahanga, ang isang matagumpay na lalaki. Kung hindi kayang alagaan ng asawa, mawawala siya, idinagdag ni Sofia. At saka, baka ito na ang kapalaran. Kailangan ng aming pamilya ng tagapagmana. Kung wala, maghahanap ng aliw ang lalaki sa ibang lugar. Nakinig ako sa bawat pangungusap na parang paggaspang ng kutsilyo sa salamin. Hindi nila alam. Nakita ko palang ang pangalan ni Bianca. Ngunit inihanda na nila ang entablado upang sisihin ako kung mawawala ko ang aking asawa. Ang may kasalanan ay ako. Hindi nag-alaga. Hindi nagkaanak. Umupo si Rafael at tahimik tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katahimikan ay hindi ko na binigyang kahulugan bilang kabaitan, kundi bilang pagiging kasangkot. Pag-uwi, pumasok ako sa banyo. Dumaloy ang mainit na tubig sa aking mga balikat, ngunit hindi nito natunaw ang lamig sa aking dibdib. Naaalala ko ang isang kasabihan, ang taong tapat ay hindi kailangang matakot. Kung tama ako, hindi ko kailangang matakot. Ngunit hindi ko hahayaan ang iba na putulin ang puno na inalagaan ko. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay. Nagpalit ng password si Rafael sa kanyang computer. Nagsimulang dalhin ang kanyang cellphone sa banyo. Lumabas sa balkonahe upang makipag-usap sa telepono ng pabulong. Minsan, ngumingiti siya habang tinitingnan ng screen. Pagkatapos ay tumitingin sa akin nang walang ekspresyon. Ang maliliit na bagay na ito ay parang maliliit na gastos sa ulat ng credit card. Kung hiwalay, walang saysay. Ngunit kung pagsasamahin, nagiging napakalaking halaga. Ang halaga ng isang pagtataksil. Wala pa akong huling ebidensya. Ngunit alam ko na kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi para gumawa ng drama sa selos, kundi para iligtas ang natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ko na tinatanong si Rafael tungkol kay Bianca. Alam kong ang lalaking gaya niya ay may 100 paraan para baliktarin ang sitwasyon sa pagsasabing, nag-a-assume ka lang. Ayoko gawing entablado ng digmaan ng aming bahay upang may bago na namang pag-uusapan ang aking biyenan at mga bilas. Pinili ko ang sarili kong paraan. Ang paraan ng isang taong matagal nang nagtatrabaho sa larangan ng pananalapi. Dahan-dahan, sigurado, at walang emosyon. Isang tanghali, nagpaalam ako ng mas maaga sa opisina. Pagdaan sa mga tahimik na kalsada malapit sa aming opisina, nakakita ako ng isang maliit na studio apartment na inuupahan. Modernong gusali na may elevator, electronic key, at tahimik na kapaligiran. Hindi malaki ang kwarto. May kama, mesa, maliit na kusina, at bintana na may tanawin ng mga puno. Pumirma ako sa kontrata ng pag-upa sa aking pangalan. Nagbayad,
Kinuha ang susi at biglang nakaramdam ng napakalaking ginhawa. Parang isang taong nalulunod na sa wakas ay nakakita ng pundasyon na pwedeng apakan. Hindi ako nag-impake ng malalaking gamit. Ilang damit lang, lumang laptop, at mga gamit sa banyo ang inilipat ko. Sinabi ko kay Rafael na may bago akong proyekto sa opisina at kailangan ko ng mas malapit na lugar para mag-overtime. Nakinig lang siya at sinabi, "Oh," nang hindi na nagtanong pa. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay lalo lang nagpatibay sa aking paniniwala. Matagal nang nasa ibang lugar ang kanyang puso. Ang susunod kong hakbang ay hindi luha o pagpapahayag ng damdamin sa mga kaibigan. Nagsimula akong gumawa ng backup copies. Pumasok ako sa lahat ng account ng kumpanya na kaya kong ma-access. Nagpalit ng password sa mga importanteng email. Nagdagdag ng two-factor authentication. At isinulat ang lahat sa isang maliit na notebook. Na-download ko ang Articles of Incorporation ng kumpanya, SEC registration, listahan ng mga shareholder, at mga nakaraang minute ng pulong. Sinuportahan ko ang cash flow reports, malalaking kontrata, at loan agreements. Wala akong kinuha na hindi sa akin. Nagtago lang ako ng mga kopya ng mga nagpapatunay ng aking kontribusyon at responsibilidad. Pagkatapos ay lumipat ako sa mga personal na ari-arian. Ang apartment kung saan kami nakatira ay regalo ng aking mga magulang bago ako ikasal. Dati sinabi nila, ang anak na babae ay dapat magkaroon ng sariling tirahan. Kung mangyari ang anumang bagay, may lugar na mauuwian. Noon, tumawa ako at sinabi na masyado silang nag-aalala. Ngayon, ay naiintindihan ko. Maaaring hindi alam ng mga magulang ang batas, ngunit alam nila ang buhay. Nakita ng aking mga magulang ang mas malayo kaysa sa akin. Inilabas ko ang folder na naglalaman ng mga dokumento, titulo ng lupa, deed of sale, deed of donation. Lahat ay nakapangalan kay Andrea Reyes. Kinunan ko ito ng litrato, in-scan, inilagay sa external hard disk, at sa cloud storage, na ako lang ang nakakaalam. Kinunan ko rin ng litrato ang lahat ng patunay ng pagbabayad ng real property tax at utility bills na nakarehistro sa aking pangalan. Ginawa ko ang lahat ng napakaingat upang kung may susubok na patunayan na ito ay common property, ilalagay ko lang ang folder na ito sa mesa. Pagkatapos kong matapos, nagpa-appointment ako sa isang abogado. Si Attorney Victor Mendoza ay inirekomenda ng kapatid kong si Miguel. Siya ay nasa edad 40s. Direktang magsalita, tuwid ang tingin, ang uri ng taong mabilis na nakakaunawa sa ugat ng problema. Nakipagkita ako sa kanya sa isang tahimik na coffee shop. Hindi ako nagkwento ng mahaba, kundi ipinaliwanag ko ang lahat ng paisa-isa. Tulad ng sa isang ulat, nag-ambag ako ng karamihan sa kapital ng kumpanya. Ako ang naging garantor para sa mga utang. Ang aking asawa ay nagpakita ng mga senyales ng paggamit ng pondo ng kumpanya para sa personal na interes. Ang kasal ay nasa bingit ng pagkasira. Gusto kong malaman kung sa diborsyo, ano ang ituturing na personal kong ari-arian at ano ang ituturing na common property. Ano ang kailangan kong ihanda upang hindi ako umalis ng walang dala. Nakinig si Attorney Victor at nagtanong ng ilang partikular na tanong. May ebidensya ba ng pagdeposito ng kapital? Maaari bang patunayan ang pinagmulan ng pondo bago ikasal? Kanino nakapangalan ng apartment? Paano ang pagbabahagi ng shares sa Articles of Incorporation ng kumpanya? Sino ang managing director? Hindi siya nagtanong tungkol sa damdamin. Nagtanong siya tungkol sa mga bagay na magtatakda ng resulta ng isang kaso. Nang ipinakita ko ang mga scan ng dokumento ng apartment, tumango siya, ang apartment na ito ay nakapangalan sa iyo. May deed of donation bago ka ikasal. Sa legal na paraan, ito ay iyong personal na ari-arian. Ngunit tandaan, sa mga alitan, madalas may psychological pressure. Huwag kang pipirma ng anumang bagay sa ilalim ng pamimilit. Iwasan ang mga malabo na pangungusap. Nagtanong ako, paano kung ang aking asawa ay nang abuso ng pera ng kumpanya? Sumagot si Attorney Victor, hindi na ito basta problema lang ng pamilya.
Kung may ebidensya ng hindi makatwirang paggasta, paglilipat sa personal na account, pagbili na hindi nauugnay sa negosyo, maaari itong humantong sa legal na kaso. Ngunit para sa lahat ng iyon, kailangan ng malinaw na dokumentasyon ng transaksyon. Nasa tamang landas ka na. Narinig ko ang mga salitang nasa tamang landas ka na, at nanlamig ang aking likod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa, na mula noon ay nalampasan ko na ang isang hangganan. Ang hangganan sa pagitan ng isang asawa, na gustong panatilihin ang pamilya, at isang babae, na nagsisimulang protektahan ang kanyang sarili. Pagbalik sa studio, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Aling Gloria, sa WhatsApp group ng pamilya. Sa weekend, maghapunan. Oo. May pag-uusapan? Ang mensahe ay may kasamang voice message na halos 1 minuto ang haba. Ang nilalaman ay pareho pa rin. Mga pahiwatig tungkol sa mga anak, tungkol sa mga babaeng dapat mag-alaga sa pamilya, at ang kanyang paboritong linya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Nakinig ako at pinatay ang screen. Sa aking maliit na kwarto, sa ilalim ng monotonous na tunog ng aircon, bigla akong natawa. Napakatagal kong sinubukan na mamuhay nang may respeto ang mga tao. Samantalang ang mga taong iyon ay hindi man lang kailanman nagtanong kung ako ay pagod. Nang gabing iyon, tumawag ang kapatid kong si Miguel. Isang bagay lang ang tinanong niya. Ayos ka lang ba? Tumahimik ako sandali at sumagot. Nagsasanay ako na maging maayos. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Sinabi lang niya, itago mo ang lahat ng dokumento at huwag mo itong itago sa sarili mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Pinatay ko ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng pagkapit. Masakit pa rin ang puso ko, malungkot, at hirap matulog. Ngunit sa aking isip, ay mayroon ng plano na lumabas. At para sa isang babae, marahil kailangan lang ng isang paraan para huminto ang kanyang puso. Sa pagkataranta, hindi ko planong ilantad ang pangangalunya ni Rafael sa isang pagsabog ng galit. Gusto kong piliin ang sandali kung kailan hindi siya makakaiwas sa pagsasabing, inimbento mo lang yan. Dumating ang sandaling iyon isang gabi sa gitna ng linggo. Malakas na bumuhos ang ulan. Biglang kumulog na parang may pumukpok ng isang malaking kaldero. Gabi na umuwi si Rafael. At pagkapasok sa apartment, dumiretso siya sa banyo na dala ang kanyang cellphone. Ang ugaling ito ay naging normal na sa nakaraang ilang linggo. Nakatayo ako sa kusina. Nagluluto ng lugaw. Nakikinig sa tunog ng tubig. At lalo akong nanlamig. Paglabas niya ng banyo, nag-vibrate ang kanyang cellphone ng ilang beses. Hindi ko ito inagaw. Nagtanong lang ako ng mahinahon. Gusto mo bang maghapunan? Nakahanda na ang lugaw. Sumagot si Rafael. Kumain na ako sa labas. Pagkasabi niya yon, umupo siya at agad kinuha ang cellphone upang sumagot ng mensahe. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napakabilis, na parang ilusyon lang. Inilagay ko ang mangkok sa mesa at umupo sa harap niya. Sino si Bianca? Natigilan si Rafael sandali pagkatapos ay nakabawi at ngumiti ng pilit. Binasa mo ang mensahe ko. Umiling ako. Hindi ko kailangang basahin. Sapat na ang makita ko. Bumuntong hininga si Rafael. Iyon ay buntong hininga ng isang taong nahuli sa akto, hindi isang taong nagsisisi. Inilagay niya ang kanyang cellphone at nag-cruise ng braso. Hindi ito ang iniisip mo. Pinutol ko siya. Huwag mong sabihing hindi ito ang iniisip ko. Direktang tanong ko. Sino siya? Tumingin sa akin si Rafael at sumagot. Isang kakilala. Mapait akong ngumiti. Isang kakilala na sumusulat ng, naghintay ako sa gabi, na nagdadala sa iyo ng cellphone sa banyo, at nagpapalit ng password ng computer. Nagsalita ako ng walang emosyon. May kinalaman ba siya sa pera ng kumpanya? Nagpabago ang ekspresyon ni Rafael sa tanong na iyon. Kumunot ang noo niya. Anong kinalaman niya sa kumpanya? Tiningnan ko siya. Nang diretso, dahil nakita ko ang mga kakaibang gastos. Restaurant, regalo, pamimili.
At wala sa mga iyon ang may kinalaman sa negosyo. Tumayo si Rafael. Lumakas ang boses niya. Sinusubaybayan mo ako? Dahan-dahan akong sumagot. Sinusuri ko ang cash flow ng kumpanya, kung saan ko inilagay ang aking pera. Hindi iyon pagsubaybay, iyon ay responsibilidad. Natigilan si Rafael, sa labas ay malakas ang ulan sa salamin ng bintana. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso, ngunit nanatiling malamig ang aking mukha. Naaalala ko ang mga pagkakataong ako ay hinamak. Dahil sa kawalan ng anak, ang mga okasyon na inayos ko, ang reputasyon na pinanindigan ko gamit ang pera. At ang pangalan ni Bianca, na kumikinang sa screen, na parang apoy na sumusunog sa aming bahay. Sa huli, inamin ni Rafael ang katotohanan. Ngunit sa paraan ng isang taong umaamin habang sinusubukang panatilihin ang kanyang posisyon. Oo, may relasyon ako kay Bianca. Ngunit pagod na ako. Andrea, palagi kang abala sa trabaho. Mga numero, mga patakaran. Nararamdaman kong nasasakal ako. Narinig ko iyon, at nanlamig ang puso ko. Gusto kong sumigaw. At sino ang pumilit sa iyo na huminga sa aking gastos? Ngunit pinigilan ko ang sarili ko at nagtanong. Ano ang gusto mo? Umupo si Rafael. Hinimas ang kanyang mukha, gamit ang kanyang mga kamay, na parang nagdadrama. Maghiwalay na lang tayo. Nang mapayapa, ang salitang mapayapa ay nahulog sa mesa na parang tipak ng yelo. Tiningnan ko siya at tumawa sa pagitan ng mga luha. Mapayapa? Pagkatapos mong gastusin ang pera ng kumpanya sa mga regalo para sa ibang babae? Mapayapa? Pagkatapos mong hayaan ang nanay at mga kapatid mo, na hamakin ako sa harap ng mga kamag-anak? Mapayapa? Pagkatapos mong manahimik, na parang hindi mo problema? Ibig mong sabihin, maghiwalay tayo ng may mutual agreement? Tumango si Rafael. Ang kanyang boses ay magaan, na parang pinag-uusapan ang pagpapalit ng cellphone. Oo, maghiwalay tayo ng mapayapa. Ayoko kang ipahiya. Tumawa ako muli. Ipahiya? Sapat na ang pagpapahiya sa akin. Hindi mo lang nakita. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Rafael. Sinilip niya ang screen at mabilis na tinanggihan ang tawag. Alam ko kung sino ang tumatawag. Tumayo ako, nagsali ng isang basong tubig. Ininom ito upang hindi manginig ang aking boses. Bukas, makikipagkita ako sa abogado. Mas mabuting maghanda ka rin. Kumunot ang noo ni Rafael. Para saan ang abogado? Kung magkasundo tayo, pipirma lang tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Iniisip mo ba na aalis ako ng walang dala? Tumahimik si Rafael. Sa kanyang mga mata, sumilay ang pagkadismaya. Hindi dahil sa pagsisisi sa pananakit sa akin, kundi dahil sa takot na hindi na ako maging masunurin. Hindi pa ako nakakapasok sa kwarto nang lumitaw ang isang mensahe sa WhatsApp group ng pamilya. Voice message mula kay Aling Gloria. Mataas ang kanyang boses. Andrea, diretsahan kong sasabihin. Kailangan ng aming pamilya ng tagapagmana. Kung hindi ka makakapag-anak, alam mo ang lugar mo. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko. Natigilan ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa wakas, ay sinabi niya ang matagal na niyang gustong sabihin. Ang pagpapaalis sa akin, upang bigyan ng lugar ang ibang babae. Narinig ni Rafael ang mensahe. Hindi niya kinuha ang cellphone ko. Hindi siya sumagot. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tiningnan lang niya ako, at sinabi ng may pagkalito. Emotional lang si nanay. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Tumalikod ako. Hindi ko ito didibdibin. Ilalagay ko ito sa aking mga dokumento sa kaso. Tumahimik si Rafael. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsabi ako ng isang bagay na hindi niya alam kung paano sasagutin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bumalik ako sa aking studio, binuksan ang laptop, at inayos ang lahat ng file na kinopya ko. Binasa ko ang bawat linya ng Articles of Incorporation ng kumpanya, bawat dokumento ng apartment, bawat kahina-hinalang transaksyon na minarkahan ni Aling Nena. Hindi na ako isang asawa na naghihintay sa kanyang asawa na umuwi. Naging isang babae ako na naghahanda na iligtas ang sarili. Kung ang kwentong ito ay tila pamilyar at nakakaantig sa iyong buhay,
Mga tagapakinig, mangyaring i-like upang suportahan ang channel ng Life Stories. Sa tingin mo, kung ikaw ay nasa aking posisyon, magpapatuloy ka ba sa pagiging matiyaga o magpapasya na tumindig? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Dahil pagkatapos nito, ay may isang turning point na hindi ko rin inaasahan. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita ako sa aking abogado, si Attorney Victor Pradana. Sinuri niya ang mga dokumento at sinabi ng maikli, "Huwag kang makipaglaban sa salita. Kumilos ayon sa batas." Tumango ako. Alam ko na mula noon, wala nang saysay ang lahat ng salita. Ang mahalaga lang ay ang mga dokumento, petsa, legal na karapatan, at ang sarili kong kapayapaan ng isip. Lunes, 10:10 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng gusali ng hukuman. Malamig ang hangin pagkatapos ng ulan kagabi. Nagsusuot ako ng puting blusa at itim na pantalon, halos walang makeup, hindi para magmukhang malungkot o matapang, kundi para lang magmukhang nakatutok tulad ng sa isang mahalagang pulong. Para sa akin noon, ang diborsyo ay hindi na isang emosyonal na kaganapan, kundi isang pamamaraan na kailangang sundin ng tama. Nahuli si Rafael ng ilang minuto. Lumabas siya ng kotse na may kalmadong mukha, na may bahagyang ginhawa pa nga. Tiningnan ko siya at ngumiti sa loob-loob ko. Sabi nila, ang mga lalaki ay walang damdamin. Sa totoo lang, marami sa kanila ay walang damdamin kapag sigurado silang wala silang mawawala. Isinumite namin ang mga papeles at umupo upang maghintay na tawagin para sa mediation. Nagbabala ang aking abogado na sa isang diborsyo, na may mutual agreement. Ang pangunahing bagay ay kumpirmahin ang pagiging boluntaryo, sumang-ayon sa mga ari-arian at kustodiya ng anak. Wala kaming anak. Tungkol sa ari-arian, sinabi ko sa sarili ko, huwag mong hayaang hilahin ka ng emosyon sa isang verbal na pagtatalo. Nang tanungin ng opisyal kung boluntaryo ba ang aming desisyon, agad na sumagot si Rafael. Oo, boluntaryo. Sumagot din ako. Oo, boluntaryo. Patag ang aking boses, na parang nagbabasa ng financial report. Sa sandaling iyon, hindi ko narinig ang tibok ng puso ko. Narinig ko lang ang monotonous na tunog ng electric fan at ang pagtapik ng panulat sa mesa. Tinawag kami tungkol sa pagbabahagi ng ari-arian. Tiningnan ako ni Rafael at sinabi ng may tono na tila nagmamagandang loob. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ayoko kang pahirapan. Tiningnan ko siya sa mata at maikling sumagot. Lahat ng kailangan ay nailista ko na sa kasunduan. Sundin lang natin ang dokumento. Tila medyo naguluhan si Rafael. Marahil ay inaasahan niyang magiging malambot ako, malungkot, iiyak, at maipapakita niya ang kanyang sarili bilang isang taong may malaking puso. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na iyon. Sa aking ulo, malinaw ang lahat. Ang mahalaga ay hindi makipagtalo dito. Ang mahalaga ay wakasan ang kasal sa papel upang ang lahat ng pagtatalo tungkol sa shares ng kumpanya, paggamit ng pondo, at karapatang manirahan sa apartment ay hindi baliktarin at ipresenta bilang isang ordinaryong away mag-asawa. Kailangan ko ng malinis na legal na batayan. Mabilis na pumirma si Rafael na parang pumipirma ng kontrata ng serbisyo. Medyo mabagal ako. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sinuri ko ang bawat linya. Dati, nabuhay ako sa prinsipyo na mas mabuti ang pagiging simple kaysa sa panlilin lang. Ngayon, napagtanto ko na ang pagiging simple na walang pag-iingat ay isang pain. Hindi ako dapat magkamali ng isang letra. Pagsapit ng tanghali, lumabas kami sa kwartong iyon. Mahaba at maliwanag ang pasilyo ng hukuman. Humarap si Rafael at sinabi ng mahina, "Ayos na, tapos na. Bawat isa ay magsimula ng bagong buhay." Tumango ako at walang sinabi sa pintuan ng gusali. Pagbaba ko ng hagdan, nag-vibrate ang aking cellphone. Ang WhatsApp group ng pamilya na hindi ko pa nakakalis. Ang mensahe mula kay Aling Gloria ang unang lumabas. Mahaba na maraming exclamation point. May kasamang voice message. Pinatugtog ko ito. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Parang isang MC sa isang reception ng kasal. Ngayong gabi,
ang buong pamilya, ay magsasama-sama sa restaurant ng Bintang El Hotel. Inanyayahan ko na ang lahat ng kamag-anak. Maliligo tayo sa swerte at ipakikilala ang bago nating manugang, si Bianca. Buong pagmamalaki niyang idinagdag, gagawa tayo ng pinakamarangya para makita ng lahat. Pagkatapos alisin ang luma, agad na makakakuha ng swerte ang ating pamilya. Agad pagkatapos, lumabas ang larawan ng patunay ng transfer ng down payment. Isang mesa na marangya ang dekorasyon, na may mga kandila at bulaklak. Pagkatapos ay isang larawan ni Aling Gloria, na nakatayo sa tabi ng isang dalaga na may maliwanag na damit. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ng dalaga, na parang matagal na silang isang pamilya. Nagpadala si Sofia ng heart emoji. Nagpadala si Clara ng fireworks sticker. Nagsimulang mag-ingay ang mga kamag-anak, na nagsusulat kung gaano katama ang desisyong iyon. Sunod-sunod ang mga mensahe. Nakatayo ako sa ilalim ng araw, nakatingin sa screen, at nasasakal ako, hindi dahil sa selos kay Rafael, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa akin bilang malas na dapat hugasan. Sa loob ng 3 taon, naging manugang ako, hindi kailanman lumiban sa isang event ng pamilya, hindi kailanman hinayaan na masira ang kanilang mabuting pangalan. At ngayon, ipinagdiriwang nila, na parang inalis lang nila, ang isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng sigawan, may isang maikling mensahe na nagpainit sa aking mga mata. Mula kay Leo. Inay, malupit ito. 3 salita lang, ngunit sa gitna ng koro ng kagalakan, ang mga salitang iyon ay tila ang tanging nota ng katotohanan. Napagtanto ko na hindi ako nagkamali sa paghuhusga sa kanya. Hindi pa ako nakaka-recover nang tumawag si Rafael. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali at naiinis. Nakita mo ang group? Nagsasalita lang si nanay. Huwag mong masyadong seryosohin. Kalmado akong nagtanong. Anong ibig mong sabihin na huwag seryosohin? Nag-atubili si Rafael at pagkatapos ay sinabi. Naghiwalay na tayo. Panatilihin mo ang iyong mabuting pangalan. Tumawa ako. Mabuting pangalan? Matagal ko nang pinanatili ang mabuting pangalan. Para sa buong pamilya mo. Pinatay ko ang telepono. Ayoko makipagtalo. Tumayo lang ako at tiningnan ang daloy ng trapiko. Nakikinig sa busina sa malayo at biglang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Marahil dahil sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang isang bagay. Hindi nila kailangan ang aking kalungkutan para manalo. Kailangan nila ang aking katahimikan para patuloy na makaramdam ng pagiging tama. Ngunit simula ngayon, hindi na ako mananahimik sa dating paraan. Inilagay ko ang cellphone at bumalik sa pagbaba ng hagdan at naglakad patungo sa parking lot. Sinunog ng araw ang aking mga balikat. Sinimulan ko ang makina ng kotse. Sa rearview mirror ay nakikita ko ang aking mukha na pareho pa rin. Ngunit ang aking mga mata ay hindi na naghihintay, nalilingon ang isang tao. Dumiretso ako sa aking studio. Sinara ang pinto, umupo sa mesa, at binuksan ang listahan ng mga trabaho na parang binubuksan ang isang talaan ng utang. Sabi nila, ang bawat bagay ay may oras. Ang aking oras ay sa wakas dumating na. Bumalik ako sa studio, nagpalit ng damit, at naghilamos. Ang malamig na tubig ay hindi kayang palamigin ang sugat sa aking dibdib. Nagdusa ako hindi dahil sa pagmamahal kay Rafael, kundi dahil tinapon ako na parang lumang gamit, na parang malas na dapat hugasan. Dahil ang buong buhay ko, na inilaan ko sa kanyang pamilya, ay isang entablado lamang kung saan sila umakyat at iniwan ako sa ibaba. Gusto kong patayin ang cellphone. Ngunit binuksan ko muli kong nakita ang WhatsApp group ng pamilya. Larawan ng mesa, patunay ng transfer, ang boses ng pagtatagumpay ni Aling Gloria. Ang mga salitang tumutusok na parang karayom. Hugasan ng malas. Salubungin ang bagong manugang. Para makita ng lahat, inilagay ko ang cellphone sa mesa, kinuha ang laptop, at binuksan ang mobile banking app. Sa screen, malinaw na nakikita ang aking pangunahing credit card. At ang 4 na karagdagang card na konektado dito. Ang mga pangalan ng may-ari ay Gloria Jimenez, Rafael Jimenez, Sofia Jimenez, at Clara Sokolova.
Umupo ako ng tuwid. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Kakaiba. Kalmado ang pakiramdam ko na parang tinanggihan ko ang isang hindi makatwirang pag-apruba ng gastos. Naalala ko ang nakaraang 3 taon, kung paano ako nagbabayad ng mga bill bawat buwan. Iniisip ko, pamilya naman ito. Naalala ko ang mga salita ng pang-iinsulto sa hapagkainan at ang pangungusap ni Rafael. Maghiwalay na lang tayo ng mapayapa, na parang ako ang nagdulot ng problema. Sinabi ko sa sarili ko ang isang simpleng bagay. Ang card na ito ay akin, at ang karapatang ito ay akin. Binabalik ko lang ang nararapat sa akin. Nag-click ako sa karagdagang card sa pangalan ni Gloria Jimenez. Isang confirmation window ang lumabas sa screen. Tiningnan ko ito sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay nag-click sa block. Pagkatapos ay ang card ni Rafael. Block. Ang card ni Sofia. Block. Ang card ni Clara. Block. 4 na kumpirmasyon. 4 na matatag na aksyon. Parang isinara ko ang 4 na pinto. Wala akong naramdamang paghihiganti. Nararamdaman ko na parang pinutol ko ang umbilical cord na matagal nang sumisipsip ng aking dugo. Nagpadala ako ng isa pang mensahe sa bangko. Limitahan ang kahina-hinalang transaksyon sa pangunahing card. Tapos na. Inilagay ko ang cellphone at nagtimpla ng mainit na tsaa. Mahina ang usok nito. Nakakapagpakalma ang amoy. Ngunit sa loob ng aking puso ay malamig pa rin. Tiningnan ko ang orasan. Lumagpas na ng 7 ng gabi. Bandang 8. Nagring ang telepono. Numero ni Aling Gloria. Hindi ko agad sinagot. Pinabayaan ko itong magring. Nang 3 beses bago ko sinagot. Ang kanyang boses ay mataas, putol-putol, na parang nagsasalita habang tumatakbo. Andrea, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi gumagana ang card ko? Kalmado akong sumagot. Inay, ginagamit ninyo ang aking karagdagang card. Na-block ko na ito. Kaya hindi gumagana. Sumigaw siya. Gusto mo akong ipahiya? Lahat ng kamag-anak ay narito. Hinihingi ng restaurant ang bayad. Sumipsip ako ng aking tsaa. Ang aking boses ay nanatiling walang emosyon. Ang piging na iyon ay inihanda ninyo para ipakilala ang inyong bagong manugang. Wala akong kinalaman doon. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay lumipat sa pag-iyak. Masama ka. Sinasira mo ang aming pamilya. Hindi ako nakipagtalo. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Huminto lang ako sa pagbabayad para sa inyo, inay. Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Hindi pa umabot ng 1 minuto. Tumawag si Rafael. Hindi siya sumisigaw tulad ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang boses ay nagmamadali at mabigat. Halata na mas natatakot siyang mawalan ng mukha kaysa aminin ang kanyang pagkakamali. Andrea, tanggalin mo ang block. Maraming tao dito. Nakakahiya. Nagtanong ako. Nakakahiya para kanino? Tumahimik si Rafael pagkatapos ay binaba ang kanyang boses. Bukas, papalitan ko ang pera. Paki-activate lang sa gabing ito. Mahina akong tumawa. Kung kaya mong palitan bukas, ibig sabihin ay asikasuhin mo ang sarili mo ngayon. Sinasalubong mo ang bagong manugang. Hindi ako. Nagsimulang magalit si Rafael. Huwag kang lumampas. Sumagot ako. Hindi ako lumalampas. Ginagawa ko ang tama at pinatay ko rin ang telepono. Sa sandaling iyon, medyo nanginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay naglakas loob akong sabihin ang aking iniisip nang hindi humihingi ng pahintulot mula kanino man. Bandang 9 ng gabi, tumawag si Leo. Mahina siyang nagsalita. Sa background, naririnig ang ingay na parang nagtatalo ang mga tao sa isang malaking bulwagan. Ate Andrea, tumawag ako hindi para hihilingin na tanggalin mo ang block ng card. Gusto ko lang sabihin na tama ang ginawa mo. Gulong-gulo dito. Nakinig ako ng tahimik. Saglit na ikinuwento ni Leo ang nangyari. Nakipagtalo si Aling Gloria sa manager sa reception. Hinihingi na bigyan ng diskwento. Nakatayo sina Sofia at Clara sa likod niya. Pula ang kanilang mga mukha sa hiya at galit. Sinisisi ang bagong manugang habang pasulyap-sulyap sa isa't isa.
Namumutla si Rafael na pasulpot-sulpot. Paminsan-minsan ay tinatawagan ako. Paminsan-minsan ay tinatawagan ang kanyang mga kaibigan. Nakatayo si Bianca sa malayo, at ang makapal na make-up ay hindi kayang itago ang kanyang pagkalito. Ang mga kamag-anak na kanina ay maingay, ay tahimik na ngayon, nararamdaman ang tensyon, at ang katahimikan na iyon ang pinakakatakot. Bumuntong hininga si Leo. Kailangan daw dumating si tatay. Ngayon ay nakikipag-usap siya sa manager ng hotel. Nakita ko siyang pagod na pagod. Nang marinig ko ang tungkol kay Mang Roberto, nanlamig ang puso ko. Ngunit ang kahinaan na iyon ang nagpilit sa kanya, sa loob ng maraming taon, na ayusin ang kaguluhan na ginawa ng kanyang asawa at mga anak. Sinabi ko kay Leo, alagaan mo si tatay. Ang iba ay ako na ang bahala. Mahinang sumagot si Leo. Opo, ate, mag-ingat ka. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong umupo sa katahimikan. Wala akong naramdamang paghihiganti sa aking ulo. Tanging kawalan. Parang sa wakas, ay ibinaba ko ang pasanin na matagal kong pinasan. Napagtanto ko na ang pinakamasakit sa kanila ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng karapatan na gastusin ang aking pera sa harap ng lahat. Ang pagkawala ng pakiramdam na magagawa nila ang anumang gusto nila at iba ang magbabayad. Tiningnan ko ang aking malamig na tsaa at nag-isip, sa buhay, lahat ay may presyo. Binayaran ko na ito sa loob ng 3 taon. Ngayon, ay turn na nila. Nang gabing iyon, hindi ako lumabas. Isinara ko ang mga kurtina, binuksan ang ilaw ng mesa, at nakita ang screen ng aking cellphone na patuloy na umiilaw at namamatay. Mga missed calls, notifications na umiingay na parang lamok. Na-block ko na ang card. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ngunit ang mga taong sanay na mamuhay sa pasensya ng iba, kapag nawala ang pinagmulan na iyon, ay magpapanik na parang nauubusan ng hangin. Muli kong binuksan ang WhatsApp group ng pamilya. Hindi na sila nagpapadala ng mga larawan ng piging. Sa halip, sunod-sunod na mga mensahe ng panik. Binasa ko ito at ngumiti. Tama ang sabi ng mga tao. Gaano man kahusay lumukso ang squirrel, sa huli ay mahuhulog din. Ngunit sa pagkakataong ito, nahulog sila mismo sa labi ng pinakamarangyang hotel sa bayan. Hindi ko nilayon na ipahiya ang sinuman. Gusto ko lang putulin sila sa aking buhay. Ngunit kilala ko si Aling Gloria. Alam kong hindi siya susuko ng tahimik. Magagalit siya, gagawa ng kwento, at gagawin akong kontrabida upang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang ina-in-law na inaapi. Nang mapagtanto ko iyon, nagpasya akong kumilos muna. Gamit ang katotohanan, sumali ako sa isang sikat na Facebook group ng komunidad ng Manila, kung saan nagbabahagi ang mga tao ng mga kwento ng buhay. Nag-uusap tungkol sa mga legal na pagtatalo, panloloko, anumang bagay na maaaring maging aral para sa iba. Sumulat ako ng maikling post, nang walang panunukso, walang pang-iinsulto, tanging petsa, katotohanan, at ebidensya. Isinulat ko. Ngayong umaga, nagdiborsyo ako ng may mutual agreement. Nang tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pamilya ng aking dating asawa tungkol sa isang piging sa hotel upang hugasan ang malas at ipakilala ang bagong manugang. Ang gastos sa piging ay sinisingil sa aking karagdagang card. Dinisable ko ito dahil wala na akong koneksyon sa kanila at hinihingi ng hotel na sila mismo ang magbayad ng bill. Inilakip ko ang 2 screenshot, isang mensahe mula sa WhatsApp group at isang larawan ng patunay ng down payment. Ikinamuflase ko ang personal na data upang hindi ako masisi sa pagiging hindi etikal. Ang naiwan ko lang ay ang nagpapatunay ng katotohanan ng kwento. Pagkatapos pindutin ang publish, pansamantala kong pinatay ang aking cellphone. Hindi ako naghintay ng like. Muli akong nagsali ng isang basong mainit na tubig. At sinabi sa sarili ko na ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ang iba ay bahala na sa mga mambabasa. Maniwala, maganda. Hindi maniwala, hindi ako makikipagtalo. Ngunit minsan ang buhay
ay mas mabilis kumilos kaysa sa ating inaasahan. Wala pang isang oras, nagsimulang umugong ang aking cellphone. Nagpadala ng mensahe ang mga dating kaibigan. Tumawag ang mga malalayong kakilala. At maging ang ilang hindi kilalang numero ay humingi ng kumpirmasyon sa kwento. Hindi ko sinagot ang lahat. Sumulat lang ako sa ilang malalapit na kaibigan. Inaayos ko ang lahat sa legal na paraan. Ayoko gawing pasanin ng iba ang aking problema. Pagkatapos, lumitaw ang isang video. Hindi ako ang nag-record. Wala ako doon. Ang video ay kinunan ng isa. Sa mga bisita sa lobby ng hotel. Sa video na iyon, sumisigaw si Aling Gloria sa manager. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Nakatayo sina Sofia at Clara sa likod niya. Namumula sa hiya at galit. Namumutla si Rafael na pasulpot-sulpot. Nakasuot ng kanyang perpektong kamiseta, ngunit mukhang malapit ng himatayin. At sa huling sandali, nang umupo si Aling Gloria sa sahig, hawak ang kanyang dibdib at umiiyak, sumisigaw na ako ang dahilan ng kanyang atake sa puso. Nag-viral ang video sa isang iglap. Bawat beses na bubuksan ko ang internet, nakikita ko itong ibinabahagi. Iba't iba ang komento. Mayroong nakikiramay, mayroong nagmumura, mayroong nanunudyo. Ngunit isang pangungusap ang pinakamadalas lumitaw. Gusto mong magkaroon ng estilo ng buhay. Magbayad ka. Huwag mong gamitin ang pera ng iba. Binasa ko ito at isinara muli. Ayoko na dagdagan ang paghihiganti. Ngunit ang nakakaantig sa akin ay ang paglitaw ni Mang Roberto sa dulo ng video. Ang kanyang nakayukong likod. Ang nanginginig niyang mga kamay. Habang iniabot ang ilang piraso ng papel sa manager. Ang kanyang malat na boses. Mukha siyang isang taong nagpatay ng apoy na sinindihan ng iba. Ngunit walang karapatang pagalitan ang sinuman. Papunta na ng hating gabi, tumawag si Sofia. Hindi na matamis ang boses niya. Matalim at malakas ang tunog. Andrea, sa tingin mo ba normal ito? Napahiya ang nanay ko. Lahat ng kamag-anak ay pinagtatawanan kami. Hindi na ako bilas mo. Natigilan si Sofia sa galit. Pero ikaw ang nagbigay ng card na iyon. Ikaw ang nag-block. At nagbitag sa amin. Dahan-dahan akong nagsalita. Ako ang nag-block. At iyon ay ang tamang aksyon. Simula ngayon, wala nang karapatan ng pamilya mo na gamitin ang pera ko. Tumahimik si Sofia. Pagkatapos ay binago ang tono. Ikaw ang nag-post sa internet. Ipinahiya mo ang aming pamilya. Kalmado akong sumagot. Nag-post ako ng katotohanan na may ebidensya. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit sanay ang pamilya mo na mamuhay ng ganoon. Binagsak ni Sofia ang telepono. Hindi umabot ng 5 minuto. Tumawag si Clara. Nagsalita siya sa kanyang karaniwang paraan ng pagsisi. Sa pinakamadaling sisihin. Ate Andrea, huwag ka namang maging malupit. Maawa ka naman sa kanila. May bago silang manugang. Hayaan mong mabuhay ng tahimik ang mga tao. Tumawa ako. Ang ibig sabihin ng kanilang tahimik na buhay ay kailangan kong magbayad para sa kanila. Hindi ako nanggugulo sa buhay ng sinuman. Huminto lang ako sa pagsuporta sa kanila. Sumitsit si Clara. Mag-ingat ka. Baka magbalik sa iyo ang lahat. Dahan-dahan akong sumagot. Ang bawat isa ay aani ng kanilang itinanim. At wala akong itinanim. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa katahimikan. Hindi ako umiyak. Nakita ko lang ng malinaw ang ugat ng relasyon na matagal kong pinilit panatilihin. Hanggat may benepisyo, tinatawag nila akong matalinong manugang. Kapag nauubos ang benepisyo, kinakausap nila ako na parang kaaway. Papunta na ng umaga. Nagpadala si Rafael ng mahabang mensahe. Inakusahan niya ako ng paglampas sa hangganan, pagyurak sa dangal ng pamilya, hindi pag-iisip sa kanyang ama, at tinapos ito sa kanyang paboritong pangungusap. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Huwag ka lang gumawa ng gulo. Binasa ko ito, at hindi sumagot, dahil napagtanto ko, hindi siya nagtanong kung ako ay nasasaktan. Kung ako ay napahiya, kung ako ay pagod, ang pinag-aalala lang niya ay ang dangal ng kanyang pamilya. Inilagay ko ang cellphone
at tumingin sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw. Naririnig ko ang tunog ng truck ng basura at walis sa kalsada. Nagsisimula ang bagong araw at nararamdaman kong lumipat na ako sa isang bagong antas sa aking buhay. Simula ng araw na iyon, sigurado ako sa isang bagay. Hindi sila titigil. At sigurado rin ako sa isa pang bagay. Hindi na ako uurong pa. Kung gusto kong mabuhay ng tahimik, kailangan kong mamuhay ng tama. Ayon sa batas, ayon sa konsensya, at may paggalang sa sarili. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng iskandalo sa hotel, hindi ako nakahiga sa kama na inaawaan ng sarili. Nagising ako ng maaga, kumain ng tinapay, at agad na pumunta sa opisina ng aking abogado, si Attorney Victor Pradana. Lubos kong nauunawaan. Kung mananalo ako sa emosyonal na paraan, sasabihin nilang ako ay isang babaeng mapaghiganti. Kung kikilos ako ayon sa batas, wala silang argumento. Tiningnan ako ni Attorney Victor at nagtanong, "Handa ka na bang putulin ang lahat ng koneksyon?" Sumagot ako, "Putulin. Ngunit ayoko na isipin na wala akong konsensya." Tumango siya. "Kung ganoon, kikilos tayo ng opisyal sa pamamagitan ng isang formal na abiso, ebidensya, at isang deed." Binuo namin ang formal na abiso upang wakasan ang karapatan na manirahan sa apartment na pag-aari ni Andrea Reyes. Sa dokumento ay nakasaad ang legal na batayan, ang address ng apartment, ang dahilan, at isang makatwirang panahon para lumipat. Hindi ko ito isinulat sa galit, kundi ng malamig at malinaw tulad ng sa isang opisyal na dokumento. Idinagdag ng abogado, "Huwag kang tumawag upang maiwasan ang pagtatalo. Ipadala ang lahat sa pamamagitan ng registered mail, at mas mainam pa, gumawa ng deed of notice sa harap ng notaryo publiko upang hindi nila maitanggi na natanggap nila ito." Ginawa ko ng eksakto iyon. Bandang 11:00 ng umaga, dumating ang notaryo at ang courier sa address ng apartment. Nakatayo ako sa harap ng pinto, nadala ang mga dokumento, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Binuksan ang pinto ni Sofia. Nang makita ako, nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi ako pumasok. Sinabi lang, dumating ako upang ibigay ang formal na abiso. Pakiusap, tanggapin. Gusto ni Sofia na agawin at punitin ito, ngunit sinabi ng notaryo, nakatala pa rin ito sa deed. Nang marinig ang salitang deed, natigilan si Sofia. Hindi siya natatakot sa akin. Natatakot siya sa opisyal na papel. Nang marinig ang ingay, lumabas si Aling Gloria. Nagsusuot siya ng duster, ngunit sa kanyang pulso ay kumikinang pa rin ang gintong pulseras. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Tiningnan niya ako na parang magnanakaw. "Ano? Gusto mo kaming palayasin sa kalye?" Sumagot ako, "Hindi ko pinapalayas ang sinuman sa isang araw. Kumikilos ako ayon sa panahon na nakasaad sa sulat. Ipapa-turn over natin ang apartment na ito ayon sa batas." Suminghal si Aling Gloria. "Ayon sa batas? Nasaan ang konsensya mo? Nasaan ang pagkatao mo?" Kalmado ko siyang tiningnan. Sa loob ng 3 taon, binayaran ko na ang pagkatao na iyon gamit ang pera, sipag, at mga insulto. Ngayon, mas gusto kong magbayad, ayon sa batas. Pagkasabi niyon, humarap ako sa notaryo at pumirma sa deed. Hindi ako nakipagtalo. Ayoko gawing drama stage ang pasilyo ng apartment. Sa parehong araw, nakipagkita ako sa isang real estate agent na nagngangalang Mr. Andre. Direkta kong sinabi, ang apartment na ito ay personal kong pag-aari. Kasalukuyan itong tinitirhan, ngunit aalisin nila ang mga gamit sa loob ng itinakdang oras. Pakihanap ng mamimili na handang maghintay. Tumango si Mr. Andre. "Magaling! Ipinaliwanag mo ang lahat ng tapat. Maiiwasan nito ang mga problema, ngunit ang presyo ay maaaring bahagyang mas mababa sa presyo sa merkado." Sumagot ako, "Nambipu, ang kaunting pagbaba ay hindi problema. Hindi ako nagbebenta dahil kailangan ko ng mabilis na pera. Kailangan kong tapusin ito." Makalipas ang 2 araw,
May nakapaskil na for sale na banner sa bintana ng apartment. Walang tigil ang pagtawag ni Aling Gloria sa akin. Sa simula ay sumisigaw. Pagkatapos ay umiiyak. Pagkatapos ay lumipat sa isang matamis na tono. Andrea, matanda na si nanay, at emosyonal. Patawarin mo si nanay ha. Nakinig ako ngunit hindi na ito nakakaapekto sa akin. Nagpadala ako ng mensahe sa kanya. Pakikontak ang aking abogado. Hindi ko siya binibigyan ng masamang kapalaran. Ayoko lang na ang aking buhay ay muling konektado sa kanya. Sumulat si Clara. Mag-ingat ka. Baka sabihin ng mga tao na wala kang puso. Sumagot ako. Hayaan silang magsabi ng anumang gusto nila. Nabubuhay ako sa katotohanan. Nagbanta si Sofia. Hindi namin ito hahayaan na ganoon na lang. Kinuha ko ang screenshot at inilagay. Natuto na ako. Ang mga salita ay maaari ding maging ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan na ito, si Leo lang ang nagpadala sa akin ng maikling mensahe sa gabi. Kumilos, ayon sa batas. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang mali. Binasa ko ito at nanlamig ang lalamunan ko. Hindi dahil sa kailangan ko ng suporta, kundi dahil sa bahay na puno ng sigawan. May isang taong nagsalita, ng mahinahon at makatao. Makalipas ang isang linggo, dumating ang isang pares ng investor upang tingnan ang apartment. Tinanong nila ang mga detalye tungkol sa legal na status. At ang oras ng paglisan, ipinakita ko ang mga kopya ng dokumento, ang deed of notice, at ipinaliwanag ang lahat ng tapat. Nagtinginan sila at sinabi, dahil sa pagiging bukas mo. Naniwala kami at handa kaming maghintay. Sumang-ayon ako. Binayaran ko ang presyo para sa isang matatag na paghihiwalay. Sa araw ng pagpirma ng kasunduan sa down payment, nalaman ito ni Aling Gloria at pumunta sa opisina ng real estate agent. Nagdulot siya ng gulo. Sumisigaw na ibinebenta ko ang apartment dahil sa paghihiganti. Napinutol ko ang ugnayan ng pamilya. At muling binanggit ang tungkol sa mga anak. Hindi ako nakipagtalo. Hiniling ko lang sa aking abogado na sabihin sa kanya ang isang pangungusap. Ang apartment na ito ay personal na pag-aari. Ang transaksyong ito ay balido. Anumang pagtatangka na humadlang ay itatala. Pagkatapos nito, tumahimik siya. Hindi dahil sa pagkaunawa, kundi dahil sa takot. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa aking studio, nakatingin sa kasunduan sa down payment. Hindi ako nakaramdam ng tuwa, na parang nanalo sa loto. Nakaramdam ako ng ginhawa na parang bagong tanggal ko lang ang basang damit na suot ko sa loob ng 3 taon. Marahil may magsasabi na malupit ako, ngunit sa tingin ko, maging ang pag-ibig ay dapat may limitasyon. Nang walang limitasyon, ang pag-ibig ay nagiging pagsasamantala. Itinupi ko ang dokumento, inilagay sa drawer, at nilock. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakatulog ako ng walang panaginip tungkol sa ngisi sa hapagkainan. Pagkatapos ng abiso ng paglisan at pagbebenta ng apartment, inakala ko na magkakaroon ng pahinga. Ngunit ang problema ay hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kumpanya. Ang lugar kung saan ako naglagay ng 60% ng aking kapital na may totoong pera, reputasyon, at mga gabing walang tulog. Bandang 10 araw pagkatapos ng insidente sa hotel, nagpadala sa akin ng mensahe si Aling Nena. Ma'am Andrea, kailangan ko kayong makita agad. Nag-ayos ako ng pulong sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina. Dumating si Aling Nena na maputla ang mukha at may bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinabi niya, pinilit akong mag-resign. Nagtanong ako, sino? Mapait siyang ngumiti, si Sir Rafael at si Bianca. Nakaupo siya ngayon sa opisina na parang boss. Ipinakilala siya ni Sir Rafael bilang bagong financial manager. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Alam kong dadalhin niya ito, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon siya katapang. Nagpatuloy si Aling Nena nang nanginginig ang boses. Pinilit niya akong pirmahan ang mga kahina-hinalang gastos. Tumanggi ako. Sinigawan niya ako. Sinabing sinasabotahe ko ang kanyang trabaho at inutusan akong mag-turnover. Nagtanong ako, ano ang iyong ini-turnover?
Sumagot siya. Ang pang-araw-araw na trabaho lang. Nakatago na sa akin ang mga kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento. Natatakot ako na kung ibigay ko ang lahat, hindi ka makakapagpatunay ng anuman. Kinuha niya ang isang manipis ngunit mabigat na folder mula sa kanyang bag. Bank statements, resibo, voucher. Sa tabi ng bawat kahina-hinalang transaksyon, may tala ng petsa at paglalarawan. Binuksan ko ang unang pahina at nakita ang regular na buwanang transfer sa pangalan ni Bianca. Ang paglalarawan ay consultant's fee. Pagkatapos ay may bill mula sa isang car showroom na may pangalan din ni Bianca. Pagkatapos ay mga resibo mula sa butik, mamahaling restaurant, hotel, lahat ay nakatala bilang gastos sa representasyon. Binasa ko ito at nanlamig ang aking lalamunan. Nagtanong ako kay Aling Nena. Sinusubukang manatiling kalmado. Sigurado ka ba na pera ito ng kumpanya? Tumango siya. Oo. Mula sa account ng kumpanya, ilang transfer ang ginawa ng direkta sa pamamagitan ng internet banking. Na-match ko na ang mga petsa. Nang sinabi ni Sir Rafael na nasa business trip siya, ang petsa ay kapareho ng hotel bill para sa 2 tao. Hindi ko na kailangang marinig pa. Ang papel ay hindi nagsisinungaling. Inilagay ko ang folder sa papel at tiningnan si Aling Nena. Tama ang ginawa mo. Ang iba ay ako na ang bahala. Yumuko si Aling Nena. Natatakot ako na lahat ng pagkakamali ay ipapasa sa inyo. Palagi niyang sinasabi na masyado kayong matigas sa mga patakaran. Mahina akong ngumiti. Ang mga patakaran na iyon ang nagpapanatili sa kumpanya. Kung walang patakaran, ang pera ay nawawala na parang tubig. Kinabukasan din, pumunta ako sa aking abogado. Inilagay ko ang folder sa kanyang mesa. Pagkatapos pag-aralan ang mga dokumento, sinabi ni attorney, Victor, Ma'am Andrea, hindi na ito personal na problema. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng pang-aabuso sa asset ng kumpanya. Kayo ang mayorya ng shareholder. May karapatan kayong humingi ng buong financial report at magdaos ng special stockholders meeting. Ngunit ang pinakamahalaga, patuloy niya, ay ang pagsara ng cash outflow. Nagtanong ako, paano? Sumagot siya. Magpadala ng formal na kahilingan para sa pagbibigay ng dokumento, hingin ang paghinto ng mga kahina-hinalang transaksyon, at ipaalam sa bangko ang tungkol sa internal na alitan. Kung kinakailangan, maaari tayong maghain ng petition for attachment. Tumango ako. Ayoko nang makipaglaban sa damdamin. Ngayon, ay naniniwala na lang ako sa batas. Kinabukasan, ipinadala ang unang formal na kahilingan kay Rafael bilang direktor na may listahan ng mga gastos na nangangailangan ng paliwanag. Ang ikalawang sulat ay ipinadala sa bangko, humihiling ng mas mahigpit na pagsubaybay sa mga transaksyon, kaugnay ng alitan sa pagitan ng mga shareholder. Nang gabing iyon, tumawag si Rafael. Hindi na mapagmataas ang kanyang boses, galit lang. Andrea, umabot ka na sa ganito? Sumagot ako. Ginagamit ko lang ang aking legal na karapatan. Sumitsit siya. Gusto mong sirain ang kumpanya? Nagtanong ako pabalik. Sino ang sumisira sa kumpanya? Ako o ang taong gumagasta ng pera nito para sa kanyang kalaguyo? Tumahimik si Rafael. Pagkatapos ay binago ang tono. Ginagawa mong legal na problema ang problema ng pamilya? Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi ikaw ang nagpalit ng pera ng kumpanya sa personal na pera. Ibinalik ko lang ang lahat sa tamang lugar. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, huminga ako ng malalim. Naalala ko ang araw na inilagay namin ang karatula. Ang pangalan ng Prime Builders Incorporated ay minsan nagpainit sa aking puso. Ngayon, ang pangalan na iyon ay naging isang larangan ng digmaan kung saan kailangan kong iligtas ang aking sarili. Nagpadala ako ng mensahe kay Aling Nena. Magpahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Sumagot siya ng isang salita. Sige, ngunit alam kong sa likod ng salitang sige, ay may takot ng isang taong pinilit pumirma ng ilegal na dokumento. Nang gabing iyon, muli kong sinuri ang lahat ng papeles. Inayos ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng petsa. Tulad ng isang auditor, sinabi ko sa sarili,
Ang taong tapat ay hindi kailangang matakot, ngunit upang makatayo ng tuwid, kailangan ng ugat. Ang ugat ngayon ay ang mga dokumento at ang kapayapaan ng isip. Hindi na ako asawa ni Rafael. Ako si Andrea Reyes, isang shareholder na nagpoprotekta sa kanyang pera at dangal na matagal nang niyuyurakan. Pagkatapos magpadala ng formal na kahilingan, wala na akong ipinost sa internet o tumawag para manggipit. Ginawa ko lang ang aking hakbang at naghintay. Mula sa labas, maaaring mukha akong muling nagpasensya, ngunit sa totoo lang, hinayaan ko lang na umunlad ang sitwasyon sa sarili nito. Tulad ng isang basag na pinasukan ng tubig. Lalaki ito ng kusa. Sa unang ilang araw, tiwala si Rafael. Nagpadala siya sa akin ng mga mensahe na naglalaman ng mga akusasyon. Pinalalaki mo ang problema. Babaeng mapaghiganti. Binasa ko ito at hindi sumagot. Alam ko na kapag naubusan na ng argumento, babaling ang tao sa emosyon. Sa ikalimang araw, tumawag ang kapatid kong si Miguel. Nagtanong siya, "Kailangan mo ba ng tulong ko?" Sumagot ako, "Hindi. Kailangan ko lang ng karagdagang seguridad." Tumahimik sandali si Miguel. Pagkatapos ay sinabi, "Sige, gagawin ko ang lahat ayon sa batas." Walang sino man ang makakapagsisi, hindi si Miguel ang uri ng tao na nagre-resolve ng problema sa pamamagitan ng karahasan. Kumilos siya ng malinis. Isang tawag sa telepono sa managing director ng pinakamalaking kumpanya na kasosyo ng Prime Builders Inc. Kalmado niyang ipinaliwanag ang sitwasyon ng internal conflict at ang panganib ng pagbabayad. Iminungkahi sa kanila na suriin muli ang kontrata para sa kanilang sariling seguridad. Isang maikling tawag ng walang banta, tanging isang makatwirang babala sa negosyo. Ngunit sa negosyo, sapat na ang isang salita ng panganib upang alertuhin ang mga tao. Sa parehong araw, nagpadala sa akin ng mensahe si Aling Nena mula sa isang bagong numero. Sinuspinde ng pinakamalaking kasosyo ang mga bagong order. Nagkakagulo sa opisina. Binasa ko ito. At wala akong naramdamang kagalakan o takot sa aking puso. Tanging isang katotohanan. Kapag nawala ang tiwala, mawawala ang pera. Kinabukasan, nagpadala ang bangko ng opisyal na sulat na humihingi ng paliwanag sa ilang transaksyon at humihiling ng plano upang matiyak ang stability ng pananalapi. Alam kong inilagay nila ang kumpanya sa isang risk zone. Ibig sabihin, lahat ay magiging mabagal. Credit, limit, maging ang pagbabayad. Para sa isang kumpanya na may maliit na working capital, ito ay parang tumatakbo na nasasakal ang leeg. Eksaktong 1 linggo pagkatapos, nagkatotoo ang domino effect. Dumating ang mensahe mula kay Rafael ng hating gabi. Wala nang kayabangan doon. Isang maikling pangungusap lang. "May oras ka ba bukas? Kailangan nating mag-usap. Alam kong nagbago na ang hangin." Ngunit kalmado akong sumagot. "Pakikontak ang aking abogado." Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ng isa sa mga dating supplier. "Ma'am Andrea, narinig namin na may problema. Kaya ngayon, magpapadala lang kami ng produkto. Kung may advance payment na, pasensya na." Nagpasalamat ako at pinatay ang telepono. Ganyan iligtas ng negosyo ang sarili nito. Ang may kasalanan ay ang lumikha ng panganib. Nang tanghali, habang dumadaan ako sa isang coffee shop, nakita ko ang ilang dating empleyado. Nakaupo sila sa isang mesa. Tensyonado, isa sa kanila ang mahinang nagsalita. Galit na galit si boss kamakailan. Walang pera, lumayas ang mga kliyente, at sinisisi niya ang accounting department. Pagkatapos ay idinagdag ng isa pa. Sabi nila, dahil daw sa bagong financial manager, hindi man lang kayang magbasa ng cash flow report. Nakikinig ako ngunit hindi ako nakialam. Naaawa ako sa mga empleyado. Nagtatrabaho lang sila. Wala silang kasalanan sa laro ng kanilang mga amo. Sa bahay ng aking dating biyenan, nagsimula na rin ang pagkasira. Tinawagan ako ni Aling Gloria. Hindi siya sumisigaw, ngunit malamig ang kanyang boses. "Andrea, sabihin mo nga,
Maayos ba talaga ang kumpanya ni Rafael? Nagtanong ako. Sa anong kapasidad ka nagtatanong? Nag-atubili siya. Nagtatanong lang si nanay para malaman kung ano ang dapat gawin. Naiintindihan ko kung ano ang dapat gawin. Kapag nanganganib ang pitaka, nagsisimulang mag-isip ang mga tao. Nang gabing iyon, nagpadala si Leo ng mensahe. Ang buong pamilya ngayon ay sinisisi si Bianca. Sabi ni nanay. Malas daw siya. Dumating sa bahay at nagdala ng sakuna. Nakisali rin sina Sofia at Clara. Binasa ko ito at nakaramdam ng pagtawa at lungkot. Dati, sinasamba nila siya, iniisip na magdadala siya ng swerte. Ngayon, nang nagsisimulang lumubog ang kumpanya, nakakita sila ng scapegoat at si Rafael. Nakasagupa niya ako sa parking lot malapit sa aking studio. Maayos pa rin ang kanyang kamiseta. Ngunit may maitim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi tulad dati. Andrea, pakiusap, huminto ka na. Tiningnan ko siya at hindi nagtanong kung ano ang dapat niyang ihinto. Alam kong gusto niya akong bawiin ang aking kaso. Gusto niya akong manahimik upang maayos niya ang lahat. Ngunit, isang pangungusap lang ang sinabi ko. Maaari kang humingi sa iba. Ginagawa ko lang ang tama. Lumunok si Rafael. Namumula ang kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mawalan ng imahe bilang isang matagumpay na direktor. Takot na mawalan ng status. Naalala ko ang isang kasabihan. Hindi maiiwasan ang tadhana. Ngunit ang tadhana na ito ay nilikha niya mismo. Pumasok ako sa elevator. Nang tahimik, sa salamin. Nakita ko ang aking mukha na malamig. Ngunit kakaiba ang kapayapaan. Pinili ko na. Alam ko na kapag nagsimulang mahulog ang mga domino, hindi mo na kailangang itulak pa. Tumayo ka lang at tingnan kung paano ginagawa ng katotohanan ang kanyang trabaho. Pagkatapos higpitan ng mga kasosyo at bangko ang mga patakaran, inakala ko na matatakot si Bianca at uurong. Ngunit pinili niya ang ibang paraan. Sinusubukang lunurin ako sa paninira upang siya ay makaligtas. Isang umaga, nakita ko ang aking pangalan na binanggit sa isang kakaibang post sa social media. Maikli, ngunit nakalalason ang sulat. Ang dating asawa ay nagpapanggap na biktima, ngunit matagal na siyang may kalaguyo. Hindi na nakatiis ang kanyang asawa at umalis. Kasama ng post ay isang malabong larawan na kinunan mula sa isang nakatagong anggulo. Sa larawan, ako at ang real estate agent na si Mr. Andre ay nakatayo sa harap ng kanyang opisina. Naaalala ko ang araw na iyon, nang pumirma ako sa kasunduan sa down payment. Hindi malinaw ang larawan, ngunit sapat na upang makabuo ng kasinungalingan. Hindi ako nagtanggol sa sarili sa comment section. Itinago ko lang ang lahat ng screenshot, link, at komento. Alam ko na sa internet, maaaring sabihin ng mga tao ang anumang gusto nila. Ngunit ang sinasadyang paninira ay may mga kahihinatnan. Nang tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Andrea, gusto mo bang maging tahimik? Magbayad ka ng 600 milyong piso. Kung hindi, ipapakalat ko ang iyong mga larawan at video sa lahat ng tao para malaman nila kung sino ka talaga. Binasa ko ito at hindi natakot. Sa halip, nakaramdam ako ng pagkalito. Akala niya, ako pa rin ang dating manugang, na tahimik na lumunok ng luha sa hapagkainan. Hindi niya alam na nalampasan ko na ang yugtong iyon. Kinuha ko ang screenshot at maikling sumagot. 600 milyon? Para saan? Nagtanong ako hindi dahil sa pagkausyoso, kundi para siya mismo ang magsulat ng kanyang layunin. Sumagot si Bianca ng mahabang mensahe. Kung saan ang mga banta ay hinaluan ng panghihikayat, huwag na tayong gumawa ng gulo. May pera ka naman. Magbayad ka na lang. Pagkatapos, buburahin ko ang lahat. Marami pa akong ibang ebidensya. Ayaw mo naman sigurong makita ng iyong mga magulang at kasamahan sa trabaho ang lahat, di ba? Nakita ko ang mga salitang lahat ay buburahin.
at napagtanto ko. Hindi na ito basta paninira lang. Ito ay isang banta na may layunin ng pangingikil. Ipinadala ko ang lahat ng ebidensya sa aking abogado. Agad na sumagot si Attorney Victor. Huwag kang maglipat ng pera kahit isang sentimo. Ito ay isang kaso na ng krimen. Maghahain tayo ng kaso ng pangingikil. Kinabukasan din, pumunta ako sa presinto ng pulisya. Ipinaliwanag ko ang lahat ng katotohanan. Isinumite ang mga hard copy ng ebidensya. Hindi ako nagkwento tungkol sa drama ng pamilya, tanging tungkol sa mga konkretong aksyon at ebidensya. Nang gabing iyon, tumawag ang real estate agent na si Mr. Andre. Tila nag-aalala siya. Ma'am Andrea, paumanhin. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. May pamilya ako. Natatakot ako na magkaroon ito ng epekto sa kanila. Pinakalma ko siya. Huwag kang mag-alala. Ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Ipapa-explain ko ang lahat. Naawa ako sa kanya. Ang paninira na inihagis sa isang tao ay madalas na tumatama sa maraming iba pa. Nang gabing iyon, tumawag si Rafael. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng takot. Talagang ginawa iyon ni Bianca? Sumagot ako. Tanungin mo siya o ang iyong konsensya. Tumahimik siya at pagkatapos ay binigkas ang isang pangungusap na nagpakita ng kanyang kawalan ng pag-asa. Paki-withdraw ang reklamo. Nagtanong ako, aling reklamo? Sumagot siya ng may pagkalito. Lahat, ang reklamo tungkol sa kumpanya at ang reklamo para kay Bianca. Napagtanto ko na humihingi siya hindi dahil sa awa sa akin, kundi dahil sa takot na magsalita si Bianca kapag ini-interrogate at hihilain siya ng mas malalim. Dahan-dahan akong nagsalita, Rafael. Ang pagkakamali ay dapat bayaran. Hindi ako nag-iimbento. Dinadala ko lang ang katotohanan sa ibabaw. Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Sa pamilya ng aking dating asawa, gumuho rin ang lahat. Sumulat si Leo. Ngayon, sina nanay at ang mga kapatid ay sinisisi si Bianca. Sabi ni nanay, malas daw siya. Dumating sa bahay at nagdala ng sakuna. Lahat ay nagbabangayan. Si tatay ay laging may sakit. Sumakit ang puso ko nang marinig ang balita tungkol kay Mang Roberto. Muli siyang nasa gitna ng bagyo. Nagbabayad para sa mga kasalanan ng iba. Makalipas ang ilang araw, muling sumulat si Leo. Aalis na ako. Uuwi ako sa probinsya at magtatrabaho sa proyekto sa labas ng bayan. Hindi na ako makahinga sa bahay na ito. Sumagot ako. Gawin mo. Kung ano ang sa tingin mo ay tama. Wala kang utang sa akin. Taos puso kong isinulat iyon. Sa gitna ng kaguluhan na ito, siya lang ang hindi kailanman gumamit sa akin para sa sariling pakinabang o upang mag-akusa. Nang gabing iyon, umupo ako ng tahimik at nag-isip. Gusto akong ilubog ni Bianca sa putik nang hindi nalalaman na matagal na akong nakatayo sa isang matibay na pundasyon na gawa sa mga dokumento at batas. At mula sa pundasyong ito, hindi na ako kayang patumbahin ng ilang malabong larawan. Sa araw na tinawag ako para magbigay ng pahayag, hindi na ako nanginginig. Matagal nang nawala ang takot. Bilang isang babaeng pinagtaksilan, ang natira na lang ay pagod. Sinabi sa akin ng aking abogado ang isang simpleng bagay. Sabihin mo ang totoo, isumite ang ebidensya. Ang iba ay trabaho na ng investigador. Malinaw na malinaw ang kaso ni Bianca. Mga banta sa mensahe at kahilingan ng pera. Mga post na paninira. Lahat ay sapat na para umusad ang kanyang kaso. Hindi na siya mukhang isang glamurosa na bagong manugang. Nang tanungin siya, siya ay maputla, naguluhan, at natatakot. At ang kwento ni Rafael ay hindi nagtapos sa isang huling paumanhin, kundi sa mga libro ng accounting. Nang umalis ang mga kasosyo sa negosyo at sinara ng bangko ang kanyang linya ng kredito, napagtanto niya na ang pagiging direktor ay hindi lang tungkol sa pagsusuot ng magagandang kamiseta. Ang perang inilipat kay Bianca, ang kanyang mga bill sa pamimili, ang mga gastos ng kanyang ina lahat, ay konektado sa isang kadena. Ang pagdinig sa pagbabahagi ng mga asset ng kumpanya ay sumunod. Umupo ako ng tuwid.
Ang lalaking dati ay nagsabi, "Maghiwalay na lang tayo ng mapayapa." Ngayon ay mukhang pagod at naguluhan. Sinubukan ng kanyang abogado na ipakita ang lahat bilang isang away ng pamilya at paghihiganti ng isang babae. Ngunit ang korte ay naghuhukom batay sa mga dokumento. Kapag nakalatag sa mesa ang ebidensya, ang mga salita ay tanging hangin lamang. Sa huli, kinumpirma ang aking pagmamay-ari ng shares. Ang mga hindi makatwirang gastos ay inutusan na ibalik. Ang Prime Builders Incorporated, ang pangalan na minsan ay nagpainit sa aking puso, ay idineklarang liquidated. Ang natitirang mga asset nito ay ginamit upang bayaran ang mga utang sa bangko, mga empleyado, at mga supplier. Pinakaawaan ko ang mga empleyado. Hindi nila ako ipinagtaksilan. Hindi nila ako hinamak. Ngunit nagdusa sila dahil sa pagkakamali ng kanilang mga pinuno. Si Mang Roberto, ang aking dating biyenan, ay mukhang napakatanda, hindi siya masama. Tahimik lang siya ng matagal. Isang araw, nakatayo siya sa pasilyo ng hukuman at tiningnan ako. Nanginginig ang kanyang mga labi na parang gustong humingi ng tawad para sa buong pamilya niya. Ngunit sa huli ay bumuntong hininga lang siya. Binati ko siya. "Magandang tanghali po, Mang Roberto." Tulad ng dati, tinalikuran niya ako at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Napagtanto ko na ang presyo ng katahimikan ay minsan mas mahal kaysa sa presyo ng kasamaan. Lumipat si Leo sa labas ng bayan. Bago umalis, nagpadala siya sa akin ng isang mensahe. "Huwag mong isipin na nagkamali ka. Dahil sa pagpapasya na tumindig, ang nagkamali ay kami na sanay yumuko sa harap ng kawalang katarungan." Matagal akong umupo at binasa muli ang kanyang mga salita. Sa pamilya na nakakakita sa akin bilang pitaka, siya lang ang nakakakita sa akin bilang isang tao. Mas tahimik na tapos ang aking kwento kaysa sa inaasahan. Nabawi ko ang aking lehitimong karapatan. Hindi ako naging mayaman, ngunit sapat na para mabuhay ng marangal at makapagsimula muli. Nagbukas ako ng maliit na consulting firm. Pinangalanan ko ito sa sarili kong pangalan. Andrea Reyes, Partners. Wala nang sinuman ang gagamit ng aking pangalan upang palamutian ang kanilang tagumpay. Kasama ko na ngayon, si Aling Nena. Bawat araw, umiinom ako ng tsaa. Inaasikaso ang bookkeeping para sa maliliit na negosyo. Kumikita ng marangal na pera at mahimbing na natutulog. Makalipas ang kalahating taon, isang araw ng tag-ulan, huminto ako sa traffic light malapit sa isang palengke at nakita si Aling Gloria. Nagtitinda siya ng tissue at dyaryo. Wala ng silk dress, wala ng mamahaling bag, wala ng boses na naguutos. Inangat niya ang kanyang ulo. Nag-cruise ang aming tingin. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay humarap. Hindi ako bumaba ng kotse. Walang sinabi. Umupo lang ako at tiningnan ang ulan at dumaloy ang luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa awa o paghihiganti, kundi dahil sa pagkaunawa na tunay na nagtapos na ang lahat. Ang reputasyon na pinahahalagahan niya, higit sa pagkatao, ay sa huli, ang naging pinakamalaki at pinakamasakit niyang pagkawala. Ang aral na natutunan ko mula sa kwentong ito ay simple. Sa buhay ng pamilya, ang pagiging matiyaga ay mabuti, ngunit ang pasensya na walang hangganan ay nagpapabago sa iyo na isang basurahan para sa mga problema ng ibang tao. At kapag ang iyong kabutihan ay nagsimulang ituring na obligasyon, kailangan mong matutong magsabi ng hindi upang iligtas ang iyong sariling dangal.